Ito na! Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Uy, Bill! Ano ka ba? Naka-play na yan, no? Ano naka-play? Eh, yung podcast! Ano yun? Podcast yours? Same effort, but different rewards. Same work, but different expectations. We live in a world where everyone contributes, yet not everyone is valued equally. Some are expected to lead, some are expected to care, and some are expected to remain invisible. So, the question is our economy truly fair, or is it quietly shaped by gender? Today, we explore the reality of the gender economy not just as an idea, but as something people experience every single day. But before we dive in, let me introduce the voices who will bring this conversation to life. Meet your Bida Bidas! Magandang araw mga bida-bida ng taon! Ako ang inyong favorite kamarinisan at kamidahan sa mga mainit na balita sa ating surroundings. I am your bida-bida freshest maiden! Hi! Sebastian! Ang boring sa bahay, kaya sumama sa Bida-Bida. Curious ka? Let's sit back, chill, and relax. Ako si Sebastian, Bida-Bida. Uy, ako ang inyong kabida na di lang basta bida sa storya, kundi bida na rin sa sarili kong chika, your bida-bida Avril. Kamusta? Ako ang inyong bidang kaibigan sa usapan, handang makapagkwentuhan. I'm your bida-bida, Jerilyn Pascua! Hep, hep, hep! Andito na ang paborito niyong bida. Tumutulong kahit walang problema. Kapag may usapan, ako ang bida. I am your bida-bida, Sharon! Good morning, good afternoon, or good night. Depende kung saan ka nakikinig. Sabi nila, kailangan daw nila ng madaldal. Kapag daw babae, madaldal, kaya sumama na lang ako. I am your bida-bida, Liana. Ako naman ang inyong tropa na hindi bayad pero may halaga. Your bida-bida, Alan Jairus. What is up mga Jollibees? It's me, your favorite Swiftie, Bida Bida, Ellie. At kami ang mga bida-bida nyo for today na laging nagpapaalala, huwag maging kontrabida, always remember, Bida Bida! You heard it right. This is the Bida Bida Podcast. And today, we are going to talk about the political economy of gender. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin ng political economy of gender? Dito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang relevance ng politics sa ating mga kasarian. Bakit nga ba mayroong imbalance sa mga babae, sa mga lalaki, at sa mga bakla? Well, kung hindi nyo pa masyadong naiintindihan, pakinggan nyo ang usapan ng mag-asawang Mario at Maria. Mahal, pansin ko lagi ka ng pagod umuwi galing trabaho ah. Alam mo, may nahanap akong magandang trabaho. Pwede tayong magtulungan doon. Ikaw? Magtatrabaho? Sino magbabantay sa mga anak natin? Naku, mahal, problema ba yun? Eh di, ibili natin kina mama. O kung gusto mo, salitan tayo. Ngayong araw, papasok ako, tapos ikaw ang mag-aalaga sa mga bata. Tapos bukas, ikaw naman ang papasok, tapos ako na mag-aalaga sa kanila. Ha? Pwede ba yun? Bilang babae, ikaw dapat ang mag-aalaga sa kanila. At dahil ako ang lalaki, dapat ako ang pangunahing kumikita dito sa bahay. Ano na lang sasabihin ng mga tao kung ako yung nasa bahay at ikaw yung nagtatrabaho? Malaking kahihiyan yun para sa mga lalaki. Grabe. Grabe! Grabe ka, Mario! Hindi ka nag-iisip pa! Grabe! Mahirap na sila eh! Kaya nga, yung asawa ni Mario, ang gusto niya lang mangyari is magtulungan silang dalawa. Sabi ni Mario, nakakaya. Ano nakakaya doon? Di ba? Kaya nga iniisip ko, saan ba nag-uugat yung gantong thinking ng mga tao? Para bang mali magtulungan? Oo nga! Kuha mo! Di ba? Solution doon, magtulungan silang dalawa. Maganda yung sinuggest ni Maria. Pero dahil nga sa societal norms natin na dapat ang lalaki nasa labas, nagtatrabaho, at ang babae ang nag-aalaga ng bata, hindi nila nakukuha yung solution na kailangan nila. Alam nyo, Grabe. parang hindi naman kasi pangit tignan talaga yung may pagkakahati ng trabaho. Like, eto na nga. Dito na nga. Pag-usapan natin, division Yeah. of labor. Bida-bida. Diba? Alam niyo ba yung division of labor? Siyempre, Ah. ako na to eh. Bida-bida sa mga usapan. Alam niyo ba yung division of labor? Oh. So, siyempre hindi. Hindi nyo alam kasi ako yung bida. Ako lang may alam. Alam nga! Diba? Sige, Division of explain mo labor. sa amin. Makinig kayo muna para Makinig kami. maging bida kayo mamaya.
So, division of labor. Ito kasi yung tingin ng society na dapat gawain ng isang babae at isang lalaki. Di ba? Ikaw ba, papayag ka ba na iset sa'yo ng society na ikaw dapat lalaki ka? Dapat ganito yung gagawin mo. Pero capable ka naman gawin yung ibang bagay na kaya mo pang gawin. Halimbawa, kilala niyo ba pwede ba tayong magbigay ng example ng personalidad? Pwede, kilala niyo si Haji. Si Haji. Di ko kilala yun. Si Haji Di ba, lalaki siya. Oh. Alam niya sa sarili niya lalaki siya. Pero ang trabaho niya is tiga-makeup. Pero ang tingin ng ibang tao doon ay parang hindi. Parang may mali sa pagkatao mo. Kasi, gawain ng babae yan. Pero, yun yung gustong gawin ni Haji. Parang nililimitahan ng society yung kaya niyang gawin. Na kung work ng babae is hindi para sa kanya yon, pero kaya niyang gawin yon. Alam niyo din yung mga piloto. Example natin is mga pilotong babae. Ang tingin ng mga pasahero sa kanila, hindi nila kayang paandarin yung eroplano kasi babae sila. Akala nila hindi sila mai-drive or maihahatid ng buhay ng piloto kasi babae sila eh. Ganun yung standards ng society pagdating. Example pa, division of labor. Mali ba talagang may pagkakahati ang babae at lalaki sa gawain? Ano palagay niyo? Hindi. In my opinion, dapat bigyan natin silang parehas silang merong chance na i-prove yung sarili Diba? nila. Like, dapat, before pa sila mag-start, hindi na kaagad sila dinidiscriminate ng ibang tao na Tama. dapat hindi ka dyan or dapat dito ka. Dapat bigyan sila ng chance. Kunwari, pagdating sa politics, binibigyan ng chance itong si L tsaka si BBM na tumakbo ng sabay. Pero, karamihan sa mga botante, ang reason nila kung bakit hindi nila binoto si L, kasi nga, babae siya, which is very mali. Sayang. Sayang talaga. Totoo, sayang. At saka isa pa, na-realize ko na kung lalagyan natin sila ng boundaries or bibigyan natin ng hati yung mga role ng gender, malilimit sila. Diba? Which is super unfair, both sides. Oo. Tsaka sabi niya kanina, kapag piloto ka, tas babae ka, sa tingin nila, hindi ka madadala sa destinasyon mo. Parehas naman silang nag-aral, diba? Parehas na may pinag-aralan. Anong pagkakaiba yung Diba? kasalian? Anong connect nun? Totoo. Kitang-kita. Kitang-kita. Yes. Stereotyping. Stereotyping. Wait lang. Tignan nyo si Heidelin Diaz, tapos sino na yun? Carlos Yulo. Carlos Yulo. Sinasabi ng mga tao na ang gymnastics para sa mga babae. Carlos Yulo, gold medalist. Yes. Si Heidelin Diaz, sinasabi ng mga tao, ang weightlifting panlalaki. Gold medalist. Bakit sila nililimitahan? Ang kaya ng lalaki, kaya din ng babae. Yes naman. Nagets niyo? Nagets namin. Nagets niyo? Namin. Ngayon, sino ba yung pangunahin? Sino yung mga tao na pangunahin nagsiset ng mga boundaries na to, yung mga stereotypes at discriminations na to? Hindi ba yung mga chismosa lang? Totoo. Ay! Totoo. Alam niyo, Oh! pag walang laman ng lata, Maingay! Ayan, speaking of maingay ng mga chismosa, pakinggan natin ang chismisan ng mga magkukumaring ito. Uy, misis! Narinig mo na ba yung away ng mag-asawang Lourdes at Mario kahapon? Malala! Hay nako, misis. Magbago na tayo. Yung mga chismis na yan, dapat di na natin inaatupag yan. Bakit? Ano bang pinag-awayan nila? Ang dami mo pang sinabi, interesado ka rin naman pala. So, eto na nga. Eto kasi si Mario nagwawala dahil pagod galing trabaho. Tapos, pag uwi, wala man lang pagkaing nakahanda. Tapos, ito namang si Lourdes, nagre-reklamo. Bakit daw siya lang palagi nagluluto para sa hapunan? Pareho naman daw silang pagod. Hay nako, si Lourdes talaga. Bilang babae, dapat siya ang nagluluto ng hapunan. At saka, isa pa, kahit pareho silang pagod, mas angat pa rin ang asawa niya kasi siya ang kumikita. Hoy, mga chismosang pangit! Maling-mali ang paniniwala nyo. Hindi porkat si Mario lang ang kumikita, siya lang ang may karapatang mapagod. Tignan nyo si Aling Lourdes. Trabaho niya ang lahat mula pagkain, paglilinis ng bahay, hanggang sa pag-alaga ng mga chikiting. Bakit? Hindi ba nakakapagod din yon? Che, mga impaktang chismosa. Inuna nyo pang mga alam kaysa magpaganda, mga pangit. Ayun. Yes. Napakalala. Ayun, lagi sa mga pangit. Mga pangit. Yes, grabe. Diyos ko! I mean, merong
point si Lourdes kung bakit siya nagreklamo. Pareha silang pagod ng asawa niya. Nag-aalaga siya ng bata. Yung asawa niya nagtatrabaho. Bakit yung asawa niya lang pwedeng mapagod? Hindi ba pwedeng mapagod ang mga babae? Grabe, Tapos totoo. guys, bukod sa pag-aalaga ng mga bata, yung mga babae, may buwanang iniintay ang mga yan. Okay lang. Hayaan natin sila magreklamo. Minsan ako, hindi natin ang trabaho nila kasi ikaw nga magtrabaho ka buong araw tapos meron kang masakit sa puson mo. At saka naaalala ko pa yung sinabi sa akin noon ng nanay ko na walang kahit anong trabaho ang pwedeng i-compare sa trabaho ng isang ina. Tama. Yes! Tsaka Diyos ko, yung nanay ko, meron ng kapatid. Yes. 1 year old. Oh. Napakalikot. Takbo ng takbo. Yung nanay ko, tumatakbo yung anak niya. Yung nanay ko, nagluluto, naglalaba. Hirap yan. Nagtutupi ng mga damit. Ang hirap nun. Hindi ko naman sinasabing wala namang ginagawa yung tatay ko. Mahirap magtrabaho. Pero kung usapang pagod, dalawa silang napapagod. Pwede ba ikaw lang? Oo, tapos kung magkukumpara lang tayo, ano bang mas magaan na trabaho? Paghahawak ng papel o paghahawak ng bata? Di ba? Pero hindi naman titignan natin na masama yung parehas na ginagawa ng isang ng dalawang tao. Titignan lang natin dito kung paano silang tignan ng society. Dapat pantay silang tinitignan ng society, Tama. di ba? Hindi dapat titignan na mas angat yung babae, mas angat yung lalaki, mas angat yung babae, mas mababa yung lalaki. Di ba? Dapat pantay lang yung tingin kasi parehas silang napapagod sa trabaho. At hindi porket hindi kumikita ang babae, hindi siya pwedeng mapagod. Totoo. Ano yan ang tawag dyan, unpaid labor. Ang mga unpaid labor, karaniwan, ito yung mga trabaho na walang bayad. Ganun. Kunyari yung caregiver, ganun. Hirap nun. Grabe. Tatay natin. Di ba? Bigay pa kayo, iba. Ano pa ba? Housewife. Housewife. Yun. Basically, mga trabaho hindi binabayaran, pero nakakapagod pa rin. Yes. At saka, mga trabaho na walang bayad na pera, pero na ang laki ng ambag nila sa economy natin. For example, Totoo. sa nanay natin, wala silang sweldo at all. Pero ang laki ng ambag nila sa ekonomiya natin kasi sila ay nagpapalaki ng mga bata na kung saan someday magtatrabaho. Ganon, nakaka-amaze. Isipin mo, nagtatrabaho ka. Tapos pag uwi mo, yung bahay nyo ang kalat. Wala kayong pagkain. Anong pag-feel mo doon? Kaya sobrang halaga talaga ng mga nanay, mga ina, kahit mga ama na nag-stay lang sa bahay. Yes. Para ayusin nila yung bahay, para panagsiriin nila yung kaayusan. Yun kasi yung hindi nakikita ng society pag nasa loob na ng bahay yung isang pamilya. Like, iba yung pagod sa labas, iba pa yung pagod sa loob. Yun yung hindi nakikita ng mga tao sa society. Kaya gano'n na lang ang tingin nila sa mga babae. Kasi nga close-minded. Pinabili ko yun, di ba? Pag uwi ko ng bahay, sobrang dumi. Walang naglilinis. Wala rin nag-uurong. Hirap ako, lalo na kapag gabi na kailangan mag-review. Paano yun? Sino ba maglilinis, di ba? Wala na akong time. Kaya napakalaking impact talaga ng mga magulang sa atin. Yes. Yes, hindi And siya unpaid madali. labor is still labor. Yes. Nakuha mo. Diba? Correct. Kung ang tawag sa trabahong hindi binabayaran, pero may effort pa rin, is unpaid labor, ano naman ang tawag sa trabaho na binabayaran ka nga, pero hindi pantay yung natatanggap mong sahod sa mga lalaki? Walaan mo. Ay, Ayan. ang lalaki ganon. Ano yan? Hindi ko alam. Ano ba yun? Kapitalismo. Mali! Pakinggan na nga natin ito. Okay. May bago na kayong manager! Palakpakan niyo si Emo! Salamat po. Uy, thank you. Paldo. Si Emo, manager, di ba 2 buwan pa lang siya pumapasok dito? Nauna pa siyang ma-promote kaysa sa ating mga matagal na sa trabahong to? Oo nga, wala pa nga siya masyadong experience na promote na kaagad. Favoritism yarn. Favoritism? More like capitalism. Palibhasa kasi, binabarkada na yung boss natin. Pansin nyo, halos lahat ng mga nakaupo rito sa kumpanya, puro mga lalaki. Samantalang tayo, kita mo naman, hanggang ngayon, mga utusan pa rin. Hoy! May sinasabi ba kayo? Ay sir, wala po. Kayo naman. Pinag-uusapan lang namin kung gaano kayo kagaling sa pagpili ng manager. Actually, bagay nga kayo magkasama eh. Isang kapitalista at isang oportunista. Perfect! Grabe! naman yun. Hindi talaga nawawala ang kapitalista at oportunista sa ekonomiya natin, no? Na talagang
nakadikit na siya. Eh, kapag sinabi natin ekonomiya, talaga maiisip na rin natin yung salita. Opportunista at kapitalista eh. Tama. Kasi ganito yan eh. Kunyari ikaw, Allen, kapag mayaman ka na, gusto mo bang humirap? Hindi na, syempre. Kayo, pag yumaman kayo, gusto nyo bang humirap pa? Hindi na. Kaya yung goal ko eh. Wala nang may gusto naman. Okay lang naman yun eh, na gusto nyo pang yumaman. Pero ang mali dyan, mayaman ka, pero yung gusto mo yung ibang tao, manatiling mahirap. Yun yung hindi maganda. Diyos ko. Totoo. Ganun ang kapitalismo. Ang hirap kasi ng kapitalismo, ano yan eh, galing kay Karl Marx. Wow, Karl Marx. Bida-bida ka, bida-bida. Bida-bida talaga. Kasi teka, ang sabi niya kasi dyan, ang pagiging oppressed ng mga babae. Teka, makinig muna Okay, kayo. okay. May mga moment din kayo, maghintay ko, makabida-bida talaga kayo. Hindi, kasi ang hirap kasi na kapag babae ka, oo, nagtatrabaho ka, pero yung magkano yung sweldo na nakukuha mo? 50, 100? Sapat ba yun? Kasi kapag babae ka, iniisip nila, wala ka naman masyadong halaga. Hirap nun, di ba? Yeah. Sinong nagsabi nun? Grabe. Ewan ko ba? Sino ba kasi Ang sama naman. Sino yun? Abangan ko yun! Oy, wag, chill. Ganito kasi yan. Merong mga factory workers. Puro, ang kadalasan, ang kinukuha nila doon mga babae. Totoo. Kasi sa tingin nila, yun lang yung kaya ng mga babae. Pwede ring domestic labor. Yung mga babae, mga caregivers sa mga ibang bansa. Sa tingin nila, wala lang yun. Sa tingin nila, madali yun na malayo ka sa pamilya mo. Ang hirap-hirap nun. Tapos, sobrang hirap talaga na grabe ang kapitalismo na yan. Yung mga mayayaman, sila lang pwedeng yumaman. Paano naman kami, di ba? Paano naman kami? Opportunity Ang hirap maging mahirap talaga sa society natin. Mahirap maging mahirap. Nagkakaroon ng unfair treatment. Totoo. Tapos naaalala ko talaga yung sinabi ng isang journalist na... Sino yan? Sino yung journalist na yan? Gusto na, panood ko lang to. Eh, sabi niya Okay. ganyan na yung mga mayaman, patuloy na yumayaman. Oo, tama. Samantalang yung mahirap, Patuloy na Parang sa politika, yung corruption. Corruption. Guys, grabe. Ngayon. Ayun, tapos dun din sa documentary ni Cara David. Kilala niyo yun? Cara David. Medyo. Nung may na-interview siyang isang farmer, sabi ng farmer sa kanya, kung meron tayong 10 piso at merong 10 tao, hindi ba dapat yung 10 tao na yun, kukuha lang sila ng tigi-tigisa para pantay-pantay lahat? Eh paano kung yung isang tao ang kinuha niya, yung siyam? Kapitalismo! Ay, Ang naiwan grabe. lang dun sa siyam na tao is yung piso, paano nila hahatiin yun? Totoo. Yun yung Sa kapitalismo. politika, corruption Diba? yan. Tama. Bawal natin transition to. Eh, Institution. ngayon, since nasa workplace naman na tayo, nandito na nag-occur yung kapitalismo, ano nga ba yung mga iba pang factors na nag-a-affect kung bakit walang pantay-pantay na oportunidad para sa mga babae at mga lalaki at mga bakla sa workspaces? Hindi ko alam. Hindi ko rin Hindi ko rin alam yan. Malay ko. Pwede naman. Sinong may alam? May idea ko dyan. Oh. Bago mo ilahad yung idea mo, panoorin muna natin ito. Uy, Mare, mukhang kabuanan mo na. Wala ka ba planong mag-take ng maternity leave? Masama pa naman ang pagtatrabaho para sa mga buntis. Hay nako, pipiliin ko na lang dito mga anak sa opisina kaysa mag-take ng maternity leave na yan. Over, ang dali lang talaga mag-file ng maternity leave, girl. Girl, kilala mo ba si Yasmin, yung katrabaho nating nabuntis last year? Yasmin? Oo. Yung nag-file ng maternity leave. Oo nga, no? Asan na kaya yun? Parang hindi naman na ata bumalik. O, di ba? Ganun ang mangyayari sa akin kung magpa-file ako ng leave. Kaya ikaw, hanggat andito ka, isara mo muna yung kinimperet mo dahil mahirap ang mabuntis sa kumpanyang to. Isara ang kinimpirin! Masarap yan, guys! Nakapadlock na daw. Lalo na Sikip kung na yung yan. pinagtatrabahuan mo ay isang kumpanya na walang Konsiderasyon. Grabe naman. Babae at mga gendered individuals. Grabe. Kawawang Yasmin. Totoo. Actually, Queen naalala ko Yasmin. dito yung sinabi ng isang prof natin na sinabi niya meron lang 3 beses ba na magli-leave din ang isang lalaki. Kapag kabuntis ang kanyang asawa, tapos mga anak, 3 beses lang siya pwedeng mag-leave. Yes, meron siyang limits. At sa babae naman, meron din siyang like ilang buwan lang din. Like wala man lang panahon para mag-healing babae mula sa kanyang panganganak. Sa kanyang kinemperu.
Si Yasmin nag-leave na, matanggalan ng agad ng trabaho. Nawala siya bigla. Like, bawal na ba mabuntis? Isarang tingin pa rin. Sarang ka din pa rin. Pero, Trabaho sa kumpanya. dito na papasok yung reproductive rights natin. Totoo. Dapat ang institutions, meron silang mga patakaran na nagbibigay ng equal rights para sa mga employees na lalaki, babae, o maging LGBTQ man yan. Kasi yung institution, siya yung framework ng lipunan natin. Dito natin natututunan kung paano kumilos. Grabe. Ano ang tama at mali? Ano ang responsibilidad natin? At paano tayo makikisalamuha sa iba? O ano nga ba yung pinakaunang institution na kinalakihan natin? Pamilya. Diba? Friends! Diba doon tayo natututo ng magrespeto, values at discipline? Second, yung sa school natin, matututo tayo ng educational skill at social interaction. Simple lang, di ba? Yung institution, yung sistema na humuhubog sa tao at lipunan. Gets mo? Pero alam mo ba, meron Yes. dalawang institution dyan, yung primary institution at secondary. Dalawa lang yun. Di ba yung Bida-bida naman, talaga. yung institution na sinabi ko kanina, yun na yung primary. Siya yung humuhubog sa atin tulad ng family. Yung secondary, ito Uy, may naman yung mga secondary institution sa labas ng bahay tulad ng school, religion, media. And paglaki nila, ang babae kadalasang magtatrabaho na sa labas, pero siya pa rin ang inaasahang gumawa sa bahay. Di ba? Ang hirap nun, may household chores pa. And child care. Hirap. Samantalang yung lalaki, nakaka-focus sa career at promotion. Kasi, hindi tayo lumalaki ng basta-basta lang, di ba? Hinuhubog tayo ng family natin, school at religion. Pero, dapat din natin maintindihan na hindi lahat ng institution ay perfect. May mga pagkakataon na ang institution ay parang sobrang traditional na, di ba? Unfair, biased, at outdated na, di ba? Katulad niyan. Kailangan maging open tayo na, oo nga, walang institution na perfect. Pero dapat maging open din tayo for change. Dapat magkaroon tayo ng, kumbaga, parang pagbabago na bibigyan natin ng oportunidad ng mga babae na magkaroon ng pantay na sweldo, magkaroon ng pantay na experiences sa mga lalaki. Kasi kung paghiwalay natin yung dalawa, ang pinagkaiba lang naman talaga nila is kasarian. Totoo. Di ba? Diyos ko, nag-aaral ako ngayon. Nag-aaral tayo lahat, first year. Nag-aaral pala. Kaya nga may podcast eh. Oh my God. Tapos, Loko yun. pagkatapos ko mag-aaral, ang gagawin pa lang pala sa akin eh. Dapat nasa bahay lang. Ay, grabe. Ginawa housewife. Mag-aaral ako ng after. Ganyan ito na housewife. Gagamit pa ang degree sa pag-housewife. Grabe. Yung mga paniniwalang yan. Kasi dyan sila naging comfort na, di ba? Kaya sinasabi nila na dapat dyan ka lang. Yes. Di ba? Tapos, paano ba natin babaguhin ang institutions na to na nag-limit sa atin, lalo na sa mga kababaihan, sa mga oportunidad? Diyan na papasok yung rally, diyan na papasok yung pagsasalita. Kasi pag nagsalita ka talaga, maririnig ka. Kesa naman sa tinatanggap ko na lang na normal na lang ito, pero walang pagbabagong nangyayari. Di ba? I-open ang mind. I-close ang pinampirit. Ay, maganda mo. Uulitin namin. I-open ang mic, i-close ang kinimpit. Bida. Pero, saan nga ba kumukuha ng motivation itong mga institutions na to? Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng mga patakaran na mas bias sa mga lalaki? Siyempre, dyan na papasok ang globalization. Alam niyo ba yan? Hindi. Ano ang globalization? Ano? Sige, ano yan? Alam natin ito. Oh my God. O Joy, ba't parang malungkot ka? Tumawag na kasi sa akin yung pabrika na pinagtatrabahuhan ko pa. Lilipat na raw sila ng location para mas murang pasahod. Ha? Ibig sabihin ba, sasama ka sa paglipat nila? Hindi pa eh. Tinanggal nila ako. Tinanggal nila kaming lahat na nagtatrabaho doon. Mas mura kasi ang pasahod sa bagong location na lilipatan nila. Guys, saan na kaya tayo kukuha ng ibang kakain natin ngayon? Itong mga kumpanyang to walang loyalty, din na lang mag-stick sa isang location ba? Grabe ba? Hindi man lang nila iniisip yung magiging kapakanan din ng mga nila workers nila. Nag-iisip lang kasi nakikita eh. Yes. Kapitalismo! Kapitalismo. Mali. Ay, Kawawa, Pero tuloy si ano nga Joy. ba yung pangunahing reason ba't kailangan lumipat-lipat ng mga kumpanya?
Hindi ko Yan na nga. Ayun na. Sa kita. Based on my research. Sinabi na talaga! Sinabi na talaga. Ngayon ang globalization kasi guys. Di ba ilang taong pinaglaban ng mga babae ang right silang makapagtrabaho? Ngayon, nung nabigyan naman sila ng right na makapagtrabaho, binigyan din sila ng, kumbaga, access sa exploitation. Isa sa mga example yan, yung mga OFW natin mga babae. Oo. Di ba? Ang dami sa kanila na i-scam. Like, yan, binibigyan sila ng offer sa trabaho abroad. Pero pagdating nila doon, illegal pala Ay, yung binibigay grabe. sa kanila. Which is, mas nagkakaroon sila ng access sa exploitation. Tama. So like parang ang globalization parang maskara lang siya para sa exploitation. Yes! Ay, grabe naman. Oo, nabibigyan tayo ng oportunidad sa ibang bansa, pero mas pinapahirapan naman tayo. Okay, Nagbe-benefit totoo. sila kasi mababa yung pasahod nila sa atin. Sa perspective naman natin, kumikita tayo, pero hindi natin alam na i-exploit na pala yung mga trabahador natin. Tapos ang iniisip ng iba, mag-a-abroad sila kasi mas malaki yung kita doon. Kuha mo. Ano bang nangyayari? Wala, yan. Na-scam. Sila. Grabe. Hirap. So ang globalization talaga, mayroon talaga siyang benefits. Meron siyang pros din and siyang- cons. meron Yeah, siyang may pros and disadvantages. cons. Kaya dapat maging Ano? Sige! Laglag. dapat maging mapagmasid tayo. I-open ang mind. I-open ang mind. I-close. Ang kinim-kirim. Yes. Also, maging open tayo sa mga ganitong possibilities. Pero sana, kung meron namang pagkakataong baguhin sana ng Totoo. sistemang ito, na sa ganun wala tayong mas nagkakaroon pa ng maraming victims. At kanino ba magsisimula ang pagbabago na yan? Sa atin. Go, girl. Kapag kunyari, kamag-anak mo nagpuntang ibang bansa, magtatrabaho doon. Yung mga matita dito, ano sasabihin nila? Pahinging pa sa lubo. Oo, grabe! Nakakaasar yan. Sa tingin nila ang dami mong pera, pero anong gagawin mo doon? Magkukuskus ka ng pader, Totoo. Bumenta. Yes, grabe. Para Maghihingi pa tayo ng ng pera chocolate. doon. Tama. Mahirap talaga. Mahirap. Diba? Na para bang pag-apak mo doon ay mayaman ka. Pagbalik mo parang ang artista. Hindi nyo nakikita, hindi nyo nakikita yung mga Nahihirap. paghihirap na ini-endure ng ating mga OFW. Hangin lang ang naiba doon. Talaga! Pero mahirap pala yan ang buhay doon. Totoo. Yun. Oh. At dahil meron tayong globalization, ay, saan nga ba nagsimula ang globalization? Letter Meron- G. Oh. Matalino! Pabida. Ang point ko, kaya tayo merong globalization kasi meron tayong tinatawag na migration. At pag merong migration, merong intersectionality. Yeah. Kasi dyan nakapasok yung iba't ibang lahi, Oo. dyan nakapasok yung iba't ibang races ng mga tao, na isa pang nakaka-apekto sa gender economy natin. Ano ba yan? Hindi ko mag-gets. Wala ka bang dialogue? Actually, hindi ko din alam ang sinasabi ko. Intersectionality. Ito na. Oh, ito na. Sige. Magigets na natin. Okay. Ipi-play ko na. Oh, Maricar, kamusta? Nakahanap ka na ba ng mga bagong brand ambassadors natin? Ay, sir! Madami po! Ang gaganda nilang lahat! Tignan nyo naman ang qualifications nila! Ang bubongga! Uy, ayos ah! Matataas ang pinag-aralan at magaganda pa. Pwede natin silang kunin lahat. Ay, perfect ka dyan, sir! Ay, wait lang. Ito. Huwag mo tong isasama. Ay, bakit naman, sir? Ang ganda-ganda niya, oh! Tignan mo naman! Diyosang Diyosa si girl! Maganda nga, pero pure Filipinos ang hinahanap natin. Tignan mo siya oh, iba ang lahi. Kahit na maganda siya at mataas ang kanyang pinag-aralan, hindi niya maibebenta ang brand natin. Guys, grabe. Over sa discrimination. Napakalala naman ang Umaray yung kulay ko eh. Umaray. Maray, ha? Okay. Ayan. Ito yan. Yung intersectionality kasi, ito yung concept na nag-explain ng isang Siyempre! Nag-research. Maaaring makaranas ng iba't ibang uri ng diskriminasyon. Yan. So, dyan naman, I'll give an example. Give an example in English. Okay, ito. Shoulders.
Sige. Kunyari, gusto mong mag-modeling. Ah. Yun, gusto mong pumasok sa modeling industry. Eh, hindi ka ganun katangkad. Ano? Tapos, syempre, ang mga tatanggapin lang nila dyan, yung mga magkaka-height. Super tangkad. Yung mga matatangkad. Yung ganon. So, kapag maliit ka, kapag hindi ka pasok sa standard na yun, hindi ka nila tatanggapin. Yan, nagkakaroon ng yun, discrimination, unfair. Oo. Oo, So, ganon. dito nagka-clash yung characteristics and yung characteristics, yung race, yung pagkatao ng isang tao Meron pa. na nakaka-apekto sa ating gender economy. Yeah, meron pa kapag mag-a-apply ka ng work tapos may kapansanan ka. Siyempre, hindi ka nila tatanggapin agad. Yun. Sino bang ayaw tumanggap? Kasi mas pinipili. Sino yun? Sino yun? Sino ba? Hanapin na! Grabe. Hanapin nyo. Ang sama. Bugbugin ko yun. Lahat naman tayo naghihirap. Kailangan natin ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ay, nakita nyo ba? Kumukulong pa yung laway ko. Nakakita nyo ba yung meme ng isang French fries stall na qualifications nila kailangan college graduate. Kailangan ba yan? Ano ba sa pagkakita? Ang kailangan mo lang, magaling ka mag-compute sa calculator. Magbibenta ka na ng French fries, ba't kailangan mo ng college degree? Over! Baka algebra ang pag-solve ng sukle. Computation Over talaga. So, ibig sabihin yan, kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka pasok sa standards sila, hindi ka natatanggapin. Para sa ano talaga? Parang eleksyon. Parang Eleksyon ba? Parang eleksyon. Ayaw ko magsalita. Ay. Ayaw mo magsalita? Sabihin mo. Bakit tayo? Kumayay! Alam niyo ba yung alam niyo ba yung sa Japan, yung kahit ilang taon na sila, tinatanggap pa rin sila sa trabaho. Ang dami ko nakikita. Kasi naiintindihan nila yung pangangailangan ng mga tao sa Ang dami pang-araw-araw. ko nakikita matatandang nagtatrabaho sa Japan. Yun yung hindi Ang sarap ma-apply lang dito. tignan. Taon. No? Dito kasi kailangan ng may age limit eh. Pag 60, retire na. At saka yung may nakita rin ako na post na yung merong autistic or special na meron siyang nagtatrabaho siya sa may fast food chain sa ibang bansa. Pero pag dito sa Pilipinas, hindi yun tatanggapin. Tama. Kasi yun ang nakikita nila na hindi niya kaya, meron siyang sakit, meron siyang kakulangan, hindi siya tatanggapin. Hindi nila Ito siya pa. bibigyan ng chance. Sa yung brand ng toothpaste na Happy. Yung Yung commercial. Ano ba yun? Diba? Yung lalaking basta yun, yung may lobby bata. Tapos Sige. humiga siya doon sa may naging kulay puti ata yun. Basta! Alam mo yung isoy? Kuya Marlon, yung may Tourette's? Hindi. Hindi. Ay, hindi. Basta. Okay. Bida kayo! Basta yun, yung Sige. Happy na brand ng toothpaste, yung mga workers nila, more on tinatanggap, or ang mga workers ata talaga nila is mga, PP. Mga color. Mga PP. Yung mga, yeah. Tayo, pasok ko lang kasi mahilig ako manood ng Facebook Reels. Kasi Yes. nung binanggit ko kanina si Kuya Marlon, siya Uber driver, pero meron siyang Tourette's. Oo. Diba? Pero kasi, minsan ang nangyayari, syempre parang, hindi ko naman sila masisi na minsan natatakot sila. Pero kasi may mga sumasakay na biglang bababa or sabihin nila, wala silang tiwala. Dahil sa tingin nila, hindi niya kaya. Pero sobrang dami ng naihatid na pasahero ni Kuya. Diba? Walang Safety aksidente, pa. kaya niya. Napaka-cute pa nga ng scene na yung ate, sumakay siya tapos may Pinapray niya. Tama. Pati yung bata. Nakakasatisfy. Oo. Ang masakit kasi doon, nakabook na si Kuya Marlon. Na dapat yung ibang sasakay sa kanila na tiwala sa kanya, yun yung maida-drive niya. Pero yung mga sumakay sa kanya is parang nadi-discriminate siya. Yun yung masakit na part doon na parang kikita na dapat siya ng pera ba? Tapos Grabe ba? Isipin nyo, maraming kumpanya, bago ka matanggap sa trabaho, sobrang daming proseso, sobrang daming qualifications na kailangan mong ipasa sa kanila. Pero pag politiko, pag politiko! ayun na naman. Grabe. Pag tatabok ang presidente, anong Ang kailangan mo? kailangan lang ay Able to read and write. kailangan 35 years old and above lang. Oo. Pag potato corner, kailangan college graduate. Ay, Pag binanggit nyo. presidente, able to read and write. Over. Repeat na lang.
over sa intersectionality. So, yun yung mga factors na napapaloob sa political economy of gender. Ano nga ulit yung mga yon? We have the division of labor, meron tayong unpaid labor, ano pa yung susunod doon? Capitalism. Capitalismo. Institution. Meron tayong institution. Globalization. Intersectionality. Ilan yun? Anim. Seven. So, 6, mga 7. mga Jejemon. So yun na nga yung 6 na mga subsectors ng political economy. Ngayon, bakit nga ba natin siya pinag-aaralan? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Sabi ni Mami. Ay, pasinsya. Ang galing. Pasinsya na kayo ba? Pasensya na po. So baka kasi pinag-aaralan natin siya para ma-figure out natin yung mga problems. Pero di ba kasi parang iisipin nyo, meron siyang strength tsaka weaknesses. True. Kaya pinag-aaralan yung yung political economy. Oo. Yun. Yun. Yung political economy, ang strength niya kasi parang i-figure out lang natin kung ano yung mga problema natin sa parang sa economy lang, yung mga trabaho, mga pera, mga access, ganun. Pero nakakalimutan natin yung mga iba't ibang bagay. So, sa inyo, feel nyo, ano yung weaknesses ng political economy? Sino may idea dyan? Meron ako kasi yung ibang tao hindi na nakakapag-aral ng maayos. Like, yan nakikita na yung educational crisis ng mga Pilipino. Ako naman, feeling ko, itong topic na to, political economy of gender, yes, sinasabi niya sa atin kung ano yung problema, pero hindi niya directly sinasabi kung ano yung Solution. Nice na. Diba? Dapat, kung merong presentation ng problem, meron tayong solution. Kanino manggagaling yan? Sa atin! Sa atin na! Sa atin pinag-igalit. Ano nga ba ang Nakita na yung money. So, yun yung weakness. Anong solusyon? Kasi una pa lang, di ba, pinag-aaralan na yung political economy of gender. Pero, bakit hanggang ngayon wala pa rin solusyon? Lagi Diba? na lang aaralin, iintindihin. Aral-aral. Wala namang nagbibigay ng solusyon. Pero, bilang tayo, mga estudyante, wala naman tayong magawa. Kasi, kanino ba dapat yung mag-isimula? Sa mga nasa taas, sa gobyerno. Pero anong ginagawa nila? Totoo. Wala rin eh. O, di ba sabi nga sa isang quotation, words of wisdom. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Tinig mo siya. Tayo, naniniwala tayo sa gobyerno na kayang ayusin. Kaya ba? Hindi. Hindi pa. Pero ayaw Hindi nila. Naniniwala tayo kaya nilang ayusin pero walang gawa. Totoo. Patay ang ekonomiya ng bansa. Patay talaga. Tapos, from the word itself, the political, imagine na lang kung yung government natin, tapos tayong mga nasasakupan nila magtutulungan, lahat ng mga pinaglalagay natin dito Unity problema, ba? lahat ito masusolusyonan. Kaya guys, sa 2028, anong gagawin? Bumoto! Yes, bumoto ng tama. Bumoto ng tama. I-open ang mind. I-close ang inyong Yung yan. Ipasa mo ba yun? So, na-identify na natin kung ano yung weaknesses niya. Ano yung mga possible solutions para ma-determine natin kung anong sagot sa problema? Research, Yeah. education, Yes. wise voting, Yes. Voting. ano pa? Itong discussion na to, Totoo. nakakatulong po kasi yung mga audiences natin, na-open Magkakaroon ng natin yung idea. minds nila. Yes. Tapos tayo bilang mga kabataan, magiging aware tayo sa mga political issues regarding sa gender. I love it. Pero alam mo, syempre itong podcast natin, required to, no? Pero masaya akong napag-uusapan natin. Grabe. Nabubuksan yung isip natin eh, kung ano talaga yung realidad sa Pilipinas, society, nalalaman natin kung ano yung mga gaps na kailangan nating ayusin. Yes. Oo, tapos, alam nyo, di ba, in-announce sa atin ni Madam kung na meron daw tayong podcast bilang final requirement, sabi ko, ay, trabaho na naman ito ba? Trabaho na naman ito Ay, ba? nagre-reklamo po. Ay, yun yung first impression. First impression. Nung in-announce yung podcast, trabaho na naman ito. Pero right now, as we're talking, unti-unti ko nare-realize na unti-unti ko nare-realize na hindi lang ito basta-bastang trabaho na binigay ni Ma'am. Isa itong way niya para i-open yung minds natin at maging aware tayo sa mga problems na kailangan natin solusyonan. Which is very nice kasi nag-enjoy din ako talaga. Yes. Totoo, sobrang nag-enjoy ako dito na habang nagsasalta tayo dito. Sa pag-research pala, actually, ang dami na natin itong natutunan eh. Tapos na-realize ko rin dito yung mga
hindi dapat natin siya hindi natin siya kinukonsider as normal. Yun yung na-realize ko. Ang dami kong na-realize na meron palang mga actions na ninonormalize natin, pero hindi pala talaga dapat siya normal. Yeah. Yes, at saka sabi nga nila, everything is political. Yes. So, ano? Go. Yun, so dahil sa nangyari na napag-usapan natin ngayon, nadagdagan yung mga idea din natin lahat, diba? So parang nakatulong sa atin siya na magkaroon pa ng mga kaalaman. And yung podcast na to, I believe. You believe? We believe. Nakatulong talaga sa atin to. Para buksan ang ating mga isipan ba? Maraming nagaganap sa paligid. Nakakapag-share tayo ng mga idea natin dito. Yes. Dahil na-share natin yan, pwede natin i-apply yan sa atin. Diba? Natuto ka na, nag-enjoy ka na, Nabusog ka ba? Nakapagbayabas ka ba? Once again, that's our topic, guys. It is the political economy of gender. Once again, kilalanin natin ulit ang ating mga bida-bida. I am your bida-bida, Ellie. Ayaw yung bida-bida precious. Your bida-bida, Sebastian. I'm your bida-bida Avril. I'm your bida-bida Jerilyn. I am your bida-bida, Channel. I'm your bida-bida Liana. And I'm your bida-bida Allen. At kami ang inyong mga bida-bida na palaging nagpapaalala, huwag maging kontrabida. Always remember, Bida-bida!